siya abroad, Pilipinas dumadating at saka ang pinakamalaki sa akin na nagawa niya is pag naglalaro siya abroad, yung nabibigyan niya ng kasiyahan yung mga bagong bayani natin, OFWs. Manonood sila, yun ang chance nilang iwagayway ang bandera ng Pilipinas. A display of patriotic fervor. The little girl who won the World Pool Championship, Tenborch Rubilin Amit, she's a tremendous player. She beat some of the men. This is what you like about people like Efren and Django. They spent hours playing with her so she would improve her skills, which is the perfect example of the nature of these men who are legends in their time. Is that why they're champions? I think so. Because it's not the winning or the losing, it's the way they played the game. And the attitude they showed, their demeanor at the table and off the table. Bata Reyes, among all the players in the world, they always have a vote to who is their hero. 90% vote for Bata Reyes. And they're his opponents. 90% will say he's the nicest man who plays the game. Sa edad na 54, aminado si Efren na dahan-dahan nang nagbabago ang laro niya. Wala na, hindi na kaya ng dati yung kamay ko. Tsaka yung tira ko ngayon, pagka matagal, sumasakit na yung mata ko, kaya hindi na kaya yung matagal. Ang mga dating minamani niyang tira, sumasablay na. Matigas na yung leg ko, hindi ko na maano. Hindi ko na mayuko, maigi. Kaya iba yung trick shot kasi may mga trick shot na iba-iba klase position ng katawan eh. Correct. Pati yung pagsilip, hindi mo na masilip. Pero dahil tunay na kampyon, handa si Efren tumanggap ng pagkatalo. Sabi mo, hindi ka maaring manalo ng lagi. Hindi ka na winner all the time, di ba? Hindi na, wala na. Sino ba ang number 1 sa buong mundo ngayon sa bilyaran? Tinatawag nila, ang ranking number 1 ngayon, si Dennis Rocolio. Pilipino ba yon? Oo, taga rito sa atin. Siya madalas pumunta ng tournament ngayon. Ayun. Okay. Happy ka ba nun? Aba din, dami namin Pilipino magagaling challenge nga yun eh. Masaya ka rin, maski para sa mga ibang tao. Siyempre, gusto ko pa marami pag gumaling dito sa atin dahil para marami kong kalaban. Inyo na namang nasubaybayan ang isang episode ng Profiles. Maaari niyong mapanood ang ilang bahagi pa ng aming interview kay Efren Bata Reyes sa www.progtv.com. Sa susunod na linggo, makitawa sa mga kwento ng buhay ni Comedy King Dolphy. Maraming salamat. Ako po si Chacha Lazaro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simulan sa pool talagang gusto. Paano mo natutunan paano hawakan? Saan mo isushoot? Kung anong dapat gawin? Kasi tuwing makikita ko, iniisayo ko, nakikita ko yun. Ginagaya mo lang? Ginagaya ko lang sila. Kasi dito na rin ako natutulog kasi sa ibabaw ng lamesa eh. Kaya pagkagising ko, naglalaro na ako. Bago ako matulog, naglalaro din ako. Ba't mo piniling maglaro sa lamesa? Wala naman ako may gando na kundi puro lamesa lang. Hindi ba yun ang tirahan din ng tiyo mo? Meron niya, pero may isa sa ibabaw din na nakatira sila Central Market. Hindi sila dito natutulog sa lamesa. Ako lang nandito. Okay. Kumusta yung buhay nung panahon na yon? Ang buhay nun, mahirap yun. May 10 piso ka nun, may pera ka na eh. Eh, nalabanan dati, piso-piso lang pistan, pero malaka na. Pag sinasabi mong mahirap, gaano kahirap? Pakikwento mo sa amin, ano yung pinagdaanan mong kahirapan? Marami na, una pa, marami na akong dinaan ng kahirapan, lalo dumating pa kami rito. Siyempre, tsaka yung nag-aaral pa ako, dito na rin nanggagaling yung mga baon ko. Pag kumikita naman ako sa bilyar, binibigay ko sa mga magulang ko tsaka sa mga kapatid ko. Pero 8 taon ka lang nun. Lumaban ako ng pista noon, nagsimula 9 years old. Ganap ka ng manlalaro? Hindi pa ako marunong noon. Yung nagsimula ako 8 years old, di pa ako marunong. Pero nung 12 anyos na ako, dumadayo na ako sa iba-ibang lugar. Nagbe-bet sila sa iyo? Oh, may nagmamanager sa mga kaibigan kong Chinese. Manager para sa iyong paglaro? Sa paglalaro. Wow. Okay. Nag-enjoy ka ba dun sa mga biyahe-biyahe na kinuha nyo sa mga iba't ibang lugar? Eh, ba't di ako mag-enjoy? Tuwing tatay kami, puro panalo kami. Lagi ako inabutan.
So, lagi rin ako minimum. Pero, ang pinakamalaking kinita ko nung araw na yun is 90 pesos lang. Sa isang araw. 90 pesos sa isang araw. O hindi ba malaki yon? Eh, laki-laki ng biro mo, nung nagtrabaho ko sa printing press, sa comics. Sweldo ko sa loob ng isang buwan yun, 90 pesos. Tapos nakuha mo sa isang araw. Eh, yung bago yun, nakuha ko muna isang araw. Tapos, wala na rin ako makakalaban eh. Mabigat na yung mga laban eh. Bakit? Eh, wala na. Takot na sa akin yung ibang mga kalaban ko. Kilala na ako eh. 9 years old ka lang? Hindi, mga 12 hanggang 16 na. Takot na sa'yo? Takot na sa akin. Bakit? Ano ba yung meron mo na Hindi, kinakatakutan nila? kasi nakikita nila, may duno ko, nahirapan sila eh. Oo. Kaya madalang yung may lumaban sa akin. No? Natakot? Okay, nagtrabaho na lang ako sa printing press. Tapos Anong trabaho mo sa printing press? taga-ayos ng comics. Taga-ayos ng comics? O ilang taong ka nagtrabaho doon? Hindi, wala pa isang taon. Malis na rin ako. Bakit? Sa bilyar na lang ako. Ganon din, kumikita rin sa bilyar eh. Dinala ko sa bilyar kasi kahit isang beses lang ako malabas sa loob na isang buwan, pwede na kikitain yung tinrabaho ko sa loob na isang buwan. Gaano ka importante yung sinasabi ni Mr. Puyat na pulso? Ano yun? Ang pulso dito sa kamay yan. Kailangan pagtitira ka, kumpleto. Kasi itong pamato, pagtitira ka, kung gusto mo dito huminto, dati nalalagay namin yan. Kung dito gusto mo, ngayon hindi na kaya dahil lumalampas na. Dadaanan nga to, pero hindi dito titigil, lumalampas. Bakit? Yun ay inupulso sa pulso yan, tsaka sa mata. Ang labanan dito sa bilyar, mata at tsaka pulso. Yung pulso, yung ano ibig sabihin nun? Yung Pagka tumitira, lalo ito gumagalaw eh. Okay. Ito nagpapagalaw niyan eh. dun yung pulso. Oo. Okay. Bakit sabi mo hindi mo na kayang patigilin kung saan mo gustong patigilin? Wala na, hindi na kaya ng dati yung kamay ko eh. Talaga? Hindi Nawawala na ba kaya, yun? tsaka yung tira ko ngayon, pagka matagal, sumasakit na yung mata ko, kaya hindi na kaya yung matagal. Pinanood kita sa TV. Nakikita ko na parang kalmado ka. Nakaka-nervyos ba ang isang tournament? Talaga nakaka-nervous lang, lalo na pag may kasangga ka. Pag may kasangga ka, kahit pareho kayo magaling, nenervyusin kayo, baka sabihin magkamali ka. Ano yung pinaka nakakatakot mong tournament na ninervyos ka? Ay, lahat naman ng labang ko, parati ako na nervous. Ang nakakatakot dun yung matalo ko eh. Hindi ka sanay. Hindi, ang kailangan ko yung panalo, hindi yung talo. Pag natalo ko, yun ang dumabo. Hindi yung tira. Hindi ako ninenervous sa tira. Yung ninenervous ako, baka matalo ko. Bakit? Hindi ka nasanay matalo? Kasi nung bata pa ako, no, dito pa, hindi pa ako natatalo. Ngayon na lang ako nagtatalo nung maumpisa yung tournament na 9 ball. Pero dati hindi ako natatalo.